Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ano ang iyong pananaw sa pahayag ni Congressman Bong Suntay sa gitna ng talakayan ng Kamara hinggil sa naging participation umano ni Vice President Sara Duterte sa mga rally at sa mga pahayag nito tungkol sa pagiging designated survivor at ibinahagi ni Suntay ang personal na halimbawang tumukoy sa actress na si Ann Cortez. Ito yung kanyang pahayag. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. Mga kaibigan, bagong lahat, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balikan natin uli ang sinabi ni Congressman Bong Suntay ng 4th District, Quezon City. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. I think we are starting a dangerous precedent because now we are censoring manifestations which is neither illegal or immoral. So imagine we are conducting a hearing, but now statements which are neither immoral or illegal can be stricken out of the record without any reason. I think that's a terrible precedent. Madam Chair. Starting. Minsan nasa Shangri-La ko. Nakita ko si Ann Cortez, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga at na-imagine ko na lang kung ano ang pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination lang yon. Yan ang sinabi ni Representative Bong Suntay. Nilinaw naman ni Congressman Suntay na hindi sexual ang kanyang naging pahayag. Iginit niya, ang kanyang sinabi ay isa lamang na imaginary situation at hindi naman ito totoo. Idinagdag pa ng Congressman ng Quezon City na walang sexual sa kanyang sinabi, walang immoral. Sinabi niya na may na-imagine lang siya at walang masama doon at walang sexual sa kanyang pahayag. Bagkus, ito raw ay isang papuri patungkol kay Ann Cortez. Kung sa bagay, talaga namang maganda si Ann Cortez, talagang parang Diyosa ang kanyang ganda. At tungkol naman dito, wala pang pahayag si Ann Cortez o ang kanyang mister na si Erwan Heussaff sa sinabi ni Congressman Suntay. At marami ang nag-abang kung ano naman ang magiging reaction ni Ann Cortez o yung kanyang mister. Pero ang kapatid naman ni Ann Cortez na si Jasmine Cortez Smith ang nag-react sa kanyang post. Ito yung kanyang sinabi. Respectfully, Bong Suntay, what on earth? Bakit ganun ang thinking? Happy National Women's Month. At tinawag pang disgusting ni Jasmine si Congressman Suntay. At ibinahagi rin ni Jasmine ang post ng isang netizen na dapat daw maghain ng ethics complaint ang kapatid laban sa mambabatas o kaya'y criminal complaint kaugnay ng qualified sexual harassment online at public spaces o Section 15 ng Bawal Bastos Law. Dagdag pa ni Jasmine, yung init ng ulo at dugo ko, ang hirap matulog, ha? Pati si Karen Davila na news anchor at broadcast journalist ay may patutsada rin kay Congressman Suntay. Pinuna ni Karen si Suntay at sinabing hindi magandang manggagaling ang mga pahayag nito sa isang congressman na pasahod daw ng taong bayan at isa pa, nagkataon pa namang Marso ay National Women's Month.
Ito yung sinabi ni Karen Davila sa kanyang post. A congressman, a representative of the people, paid by the people, a husband, a father with the daughters, without the consciousness, knowledge, or decency of how women should be talked about. Please keep your sick thoughts to yourself. Isang congressman, isang kinatawan ng mga tao, binabayaran ng mga tao, isang asawa, isang ama na may mga anak na babae nang walang kamalayan, kaalaman o disente kung paano dapat pag-usapan ng mga babae, mangyaring panatilihin ang iyong mga sakit na iniisip sa iyong sarili. Yan ang sabi ni Karen Davila. Kaugnay nito, meron akong napanood na video ng isang abogado na maaari raw managot si Congressman Bong Suntay sa ilalim ng Republic Act 11313 o ito yung Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Maaring magkaiba kami siguro ng pananaw dahil sa aking sariling opinion, hindi maaring managot si Congressman Suntay criminally sa kanyang controversial na pahayag kay Ann Cortez during the impeachment deliberation laban kay VP Sara. Sa ilalim ng ating Constitution, 1987 Constitution, ang isang kongresista sa pangkalahatan generally ay hindi maaring managot sa krimen para sa mga talumpati, para sa mga debate na ginawa sa Congress o sa mga pagdinig ng committee nito. Ito yung sabi ng ating Constitution, Article 6, Section 11. A senator, a member of the House of Representatives shall, in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, be privileged from arrest while the Congress is in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. Ang isang senador o kagawad ng kapulungan na mga kinatawan sa lahat ng mga paglabag na may parusang pagkabilanggong hindi higit sa 6 na taon ay dapat na may pribilehiyo laban sa pagkaristo habang may session ang Kongreso. Ang isang kagawad ay hindi dapat tanungin o papanagutin sa alinmang ibang lugar dahil sa anumang talumpati o debate sa Kongreso o sa alinmang committee nito. Ito ay binigyan din na ng ating Supreme Court sa Pobre versus Senator Santiago na ang parliamentaryong hindi pananagutan o yung parliamentary immunity na ipinagkalob sa mga members ng Congress ay hindi para protektahan sila laban sa mga pag-uusig para sa kanilang sariling kapakanan, ngunit upang bigyan sila bilang mga kinatawan ng mga tao na gampanan ang kanilang tungkulin ng walang takot. Kasi kung pwede naman silang kasuhan sa korte kapag may sinabi silang hindi maganda, medyo may takot na silang magpahayag ng kanilang pananaw sa debate sa Congress. Anyway, ang isang mambabatas naman ay maaring sampan ng reklamo sa Ethics Committee ng Kamara na sa ngayon ay pinamumunuan ni Congressman J.C. Abalos at sa Senate naman ay pinamumunuan ni Senator J.B. Ejercito. Anyway, mga kaibigan, kung kayo naman ang aking tatanungin, masama ba ang sinabi ni Congressman Bong Suntay kay Ann Cortez? Ilagay ang iyong comment sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!